tinitingnan ko, oo, ano nga 'to, ibang sinasabi nito, Tapos lumabas yung Area 52, lumabas yung video ni Sid Capulong na nagpunta ng concert at gumastos ng kasing halaga ng sasakyan, na wala siyang regret. Yun ang una ko napanood nun, sabi ko, tumigil na ako ano yun, 2023 kung di ako nagkakamali. Tumigil na akong magbigay ng project. Sabi ko, hindi na ako magbibigay sa project. Pero magbibigay pa rin ako ng abuloy sa pasalamat tsaka tulong sa lokal. At least yun kako, kita ko kung saan napupunta kasi within lang yun kumbaga local ng scope ng tulong ng pera. Ayoko na kako sa project dahil kita mo kinuwenta ko rin ang binibigay ko Actually, may record ako ng binibigay ko sa project sa MCGI Cares. Dalawa yun MCGI Cares, which is yung tulong sa project sa hospital, tulong sa kung ano-anong mga charity, plus yung associate. Yung associate yata yung fixed na amount na na-inherit yan sa copy, which is 100 dirham sa pera dito. Tapos, nagtatranslate yun ng 1,300 yata, 1,200 sa pesos. Tapos daw ay merong kakakibat na insurance pagka wala namang, tinatanong ko nga yung mga asan ka kayo insurance? Di ba pangako ni KNP? Pwede bang pangalan? Pwede, pag factual, pwede. Pag factual? At wala Ayun, namang papangalanan ko na. Dahil ito narinig ko mismo ito sa meeting ni KNP Resty Reyes. Ay sabi niya, pagka nag-member kayo ng copy sa associate, which is yung sinasabi kong 1,200 pesos na nagtatranslate sa 100 dirhams dito sa pera, dito, ay may kasamang insurance. Wala namang, yun ang sabi niya, dumaan ng ilang panahon, wala namang nakakarating na papel ng insurance nakatibayan na, insured ka. Hanggang sa yung copy ay napalitan na ng MCGI Cares. That brings us to our time, 2025. Asan na? Nasaan na? Yeah. Asan na? Wala na. Tsaka naalala mo yan, kanino sabi, nga- yung insurance daw niyan, lifetime. Naalala mo yan? Di Parang ba? pwede pa yata sa pati family member mo yata covered Parang ganun exactly, oo. Ganon. Ganon ini-hype yung copy na yan. May kasamang insurance. Dumadalo pa ako noon. Tsaka wala akong balak mag-exit kasi walang mabigat na reason kumbaga okay naman wala hindi man kami nakaapi. Wala naman nang-aapi sa amin. Which is majority ng case ng siguro umi-exit ngayon, wala naman talaga kumbaga ayo nga may mali, yun exit. Pero may mga exiter talaga na may mga karanasang masama. Hindi ka nais kaya nag-exit. Kinausap ko si Ara. Ako, Ara, yung bang sinabi ni KNP Resty kay Mon, about Mon na hindi na valid yung pagdodonate ng kidney, nangyari nga. Sabi niya, hindi. Ang sabi ni Brad Resty ay sayang. Yun yung word na ginamit, sayang. Pero ganoon na rin ibig sabihin nun. Oo. Sayang yung pagdodonate niya dahil umexit siya. Ganun. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nun. Ayoko akong pinaalis siya sa bahay. Kasi yun bahay ng mga kapatid ang kasama niyo, makakapanghawa siya ng diwa pag hindi siya umalis. Pero kapag hanap pa naman sila, tama naman, nakapag hanap pa naman ng bahay, hindi naman siya abruptly na ora mismo ngayon ay aalis. Yung kakong tinatrabaho daw na tatanggalin sa trabaho, totoo kako yun. Sabi niya, hindi natin gagawin yun. Sabi ni Ara, hindi naman natin gawain yun. Pero hindi, kinausap ko si Mon may meeting daw ang mga workers at sinabi ni Resty na parang asikasuhin na tanggalin sa trabaho, something like that. Yun, sabi ko, salamat naman sa Diyos ka ako at nakausap kita. Sige ako. Yun lang sinabi ko kay Ara. Okay, Ara. About 2 weeks after, pinatawag ako ni DS. Pangalanan naman natin. Okay lang. Pwede naman.
Pwede naman, wala Kasi- naman akong sasabihin masama sa kanya eh. At saka kayo naman na nag-usap. Hindi naman siya, kami nag-usap. May chat pa nga kami. Oo, pwede naman. Kinausap ako, matapang yung approach sa akin. Interrogation style nga. Pagbungan ko sa pintuan, bakit po, Brad Mark? Kapatid, may labang ka na ba? Ganun May kagad, labang no? ka na ba sa... Ganun. Ano kayo? Ha? Sabi, ikaw tinatanong. Ganun. Ikaw tinatanong ko kasi magbe-base sa sagot mo yung magiging direction ng pag-uusap na ito. Aba. Matindi ano. Ako, alam ko na yung pag-uusapan eh. Nakatunog na ako eh. Nireport ako ni nandun si Ara at saka si Egay, yung presidente ng lokal. Pinangalan ko na. Mag-asawa. Mag-asawa. Sabi ko, ako sa loob ko, ako yung magde-direct ng conversation na to, ako. Yun. Tapos, sige. Sabi ko, Brad Mark, wala po. Totoo naman eh. Yan sa mga pag-uusap. Ang pinaka diyan, honesty is the best policy. Para kalma ka lang. Tapos sabi mo yung totoo. Totoo naman eh. Wala naman akong laban. Ang may laban yung mga nakapanood ko. Yun. Hindi ko lang sinabi syempre. ako po wala po. Kasi maganda naman tinuturo sa ating good works nga sa pag-ibig eh. Pag ano Tapos ayun. Mabuti naman. Sabi niya, yung bang mga yung mga may laban sa atin napapanood mo ba yung mga yan? Yung mga yan sa Reddit yan. Sabi ko, opo. Kasi sa Facebook ay dumadaan sa feed ko eh. Nakakita ko. Pero wala naman akong doon, wala, hindi ko sila, kumbaga hindi ko naman pinapansin, hindi ko, dumadalo pa nga ako eh. Kumbaga yung puso ko eh, nasa pa rin, nasa MCGI pa rin. Totoo naman eh, kasi good works nga, tsaka maganda naman eh. Good works at tsaka pag-ibig. Ayun. So, ayun, mahaba yung kwentuhan namin, tapos, medyo nahihimas-masan na ako. Compose pa rin ako. Hindi ako nagpapakita na kinakabahan ako. Compose pa rin yung ako. Tapos medyo nahihimas-masan na ako. Sige nga, kung ako magtatanong dito. So nagtanong ako, Brad Mark, tinignan ko siya. Yamang napag-uusapan na rin lang at for the sake, in the spirit of pagkakaunawaan, magtatanong na ako. Ako, yung bang alak sa, yun, diniretso ko na. Ako, yung bang nababalitang nagtinda ng alak sa Brazil, totoo po ba yun? Ako, ayun, napalunok si Mark. Napalunok siya. Ganito, sabi niya, kunento niya na, ganito may kukwento ko sa inyo, sabi ni Brad Mark. Babatiin ko yung mga, kung po pwede, babatiin ko lang yung mga, mga dummy account ng mga kasamahan nating Exeter. Sige. Binabati ko sila Jane Kogyo, sila Theodore, yun. Kachat ko yung mga yan. Mga kakilala ko yung mga yan. Teka. Oo, yung mismong evidence. May information kami. Sige nga. May information ako. Bigyan mo na nga tayo ng context. Mas maganda ikaw ang mag-share eh. Ngayon, sige. Sisimulan ko lang mga kapatid. Hindi kami nagta-target ng person. Meron, pinatutunayan lang itong pangyayaring ito, kaya lang namin sinishare, kung how hypocrisy at how double-edged ang pamamahala ng MCGI. So, wala kami tina-target na person. At never naman yun sa platform ko na nag-target ako ng individual. Sige bro. Sige, sasaglit tayo doon. Pero nasa na ako doon sa bakit ako nag-exit. Sige. Lumabas si Mon, yung story ni Mon. Marami naman natin nakakaalam na noon, pero doon sa mga bago pang exit. Itong nangyari kasi dito sa lokal namin, ay mag-asawa yun. Ang asawa niya ay worker, tapos siya ay presidente ng lokal. Parang coordinator din ng Quad. Maraming tungkulin yun eh. Maraming papel sa lokal yun.
Close siya sa mga workers. Pero hate siya ng mga kapatid. Yun ang importante. Sa kanya, ang importante sa kanya, close siya sa mga worker. Pero ang Okay. importante sa mga Exeter, hate siya ng mga kapatid. Could you give some example, kahit vague lang naman pero general, bakit siya hate ng mga kapatid? Kasi nga, siya, hindi siya marunong makisama. Although, sa akin personally, wala naman siyang, wala siyang nagawa sa akin na considered na para ko siya para ko siya i-hate. Wala wala akong ganun din naman siya sa akin. Oo. Dahil ako naman, kaya nga ako wala akong pseudonym, wala akong dummy account. Since nag-exit ako, ito lang yung account ko. At saka known exiter ako. Makulit din ako sa mga worker at saka sa mga DS, mga favorite friend ko yung mga yan. Merong isang pagkakataon kasi itong presidente ay basta marami siyang nagawan ng ikagagalit ng mga member sa lokal namin. Oo. Isa na dyan yung merong instance na merong sa lokal kasi hindi may iiwasan, may mga grupo-grupo, may mga chat group. Merong particular group ng magkakapatid na may mga pinag-uusapan sila na alam mo yung mga si ganito, mga common sa MCGI yun Yung mga chismis-chismis. Mga chismis-chismis sa lokal, lalo yung mga mothers club. Ay, naku, napakarami ng mga yan. Ito namang ito, hindi naman ito mga mothers mga adult na kapatid. May pinag-uusapan silang a certain manggagawa dito sa Middle East, sa UAE. Ngayon, yung may isang member dun sa group na yon, nakapag-iwan ng laptop niya. Nakapag-iwan ng laptop niya sa lokal. Parang hindi siya nakalock. So, ang nangyari, merong certain someone na sabihin natin nakapag-intrude doon sa laptop na yun, kumuha ng mga evidences doon sa mga conversations nila. Tapos, in-report sa worker. Sa DS. Yung DS, pinatawag itong grupo na to, pinagsalitaan ng mga masasakit, na parang hindi kapatid, no? Yung mga DS minsan, hindi marunong tumimpla hindi marunong... Kaya nga DS Alam mo naman ibig sabihin ng DS, di ba? Death Squad. Ano ba DS? Di sumusunod. Oo. Oo, kasi na-reach nila yung... Kasi isang apak na lang KNP na Oo, Kung ano pa, parang ganun Sabihin natin, isang lundag na lang KNP na. So, may sungay na rin itong mga to. Kumbaga, may sarili na silang pamamahala. Minsan, hindi na Kaibigan ko pa naman yung DS nyo dyan. Barkada ko nga yan Alin? Yung DS nyo Marami dyan. Yung DS na matangkad. Na... Kalbo? Oo. Calbs, okay. May part siya ng story ko doon sa kung bakit ako nag-exit. Okay. Tapos, ayun, pinagsalitan sila ng masama. Kayo, may masamang espiritu. Something like that. Hindi ko alam yung exact words. Pero nasaktan yung mga kapatid na yun kasi tapos ang ginawa dahil doon sa screenshot na nakuha doon sa laptop. Kumbaga na syempre private message yun Tapos nagpa-imbestiga ngayon itong mga kapatid na ito. Bakit na lumabas yung ganyang usapan? Bakit? Nag-hire sila ng parang mga tech expert, IT expert para tingnan yung mga lag sa computer. So sa madaling salita, yung mga timestamp, yung mga yung mga evidences. Tapos nagtanong sila, sino yung naandyan na umaaligid-aligid ng time na yan? Ayun, nag sila. Ang ginawa, kasama din yung presidente doon. Sinasabi ko, yun yung ang suspicion nila malakas na yun yung
tao na yun yung presidente na to ang kumuha ng screenshot. Mhm. O kung hindi man siya, meron siyang cohort, accomplice. Mhm. O na ano. Pero todo deny siya. Mhm. Todo deny siya. Ayun, marami pang iba. May mga ibang kapatid dito ang sinasabi nila, sana bumalik na lang yung dating presidente kasi mas gusto namin yun. Dahil itong isa hindi not presidential like, sabihin na natin. Hindi Yes lang man. Presidente. Yes man siya, yes man ng worker. Siguro. Although wala akong evidence eh. I'm speaking without evidence. Siguro. Kasi gano'n naman eh. Pag presidente ka, hindi ka yes man, hindi ka magiging presidente. Oo. Di ba? Sa panahon ngayon. Kasi dapat kung presidente ka, dapat nga ikaw ang representative ng nasasakupan mo. Hindi yung nasasakupan mo ang hate sa'yo. Dapat love ka nga nila eh. Di ba gano'n ang presidente? Ikaw ang representative eh. Ikaw ang spokesperson nila eh. Wala namang say ang kapatiran sa pag-elect ng presidente eh. Gano'n na nga eh. So ang loyalty niyan wala naman sa kapatiran. Ang loyalty niyan doon siya naglagay sa kanila. Exactly.